I love you. Ito ko kwento ako kayo. Bakit? Kamusta po? Saan po kayo pupunta? Ito na rin ko kayo. No? Alam nyo, 25 years ago, nung ako po'y nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University, ang sabi ng aking ama sa akin, ikaw ang magbabayad ng tuition fee mo. Alkalde po siya ng Maynila noon. Buti na lang at na-discover po ako ng ABS-CBN at ginawa nila akong artista. Kaya naging working student po ako. Kilala niyo ba si Heart Evangelista? Sikat si Heart Evangelista, kaya po ba ako? Kamukha? Ay, you're just hindi nga lang po ako social, kagaya ni Heart. Pero, I love you guys. Alam nyo, alam ko yung rason kung bakit ako pinagaan ng Panginoon doon. Dahil sa eksperyensya na aking nakuha bilang isang artista, marami po akong naging kaibigan na parte ng LGBTQ+ community. At nakita ko, hindi po patas minsan ang kanilang panlaban. At dahil doon sila po yung aking tinayuan. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme Rochelle Alcade ng Maynila at nakita ko, tinatin po niya ang LGBTQ+ community. Ay, nanay. At nung sinabi ko, lahat na lang na mahal ko rin. Sabi ko sa aking sarili, lahat ko na ito, ang soulmate ko sa public service. At pagkatapos ng sinabi ko, papayag ako maging disipline mo. Ngunit kailangan sagutin mo ang aking katanungan. Sa lahat ng pwede mo piniling vice alcalde. Alam mo, lahat ng tao gusto maging vice alcalde ni Yorme. Sabi ko sa lahat ng pwede mong kinuha, tayo, gusto mo ba maging vice alcalde ni Yorme? Pwede. Pati ako sa sabi, gusto. Pero ako tatanong-tanong pa, ganun po ako kakulit. Ba't ba ako pinili mo? Ang sagot po niya, dahil unang-una, kilala kita bata ka pa lang. Ikaw ay nakapagtapos ng political science major in governance. Maaari kang pumasok sa mundo ng politika, ngunit pinili mo na maging isang misyonaryo na tumulong diretso sa tao. Alam niyo, nung ako po'y nakapagtapos ng political science, pwede naman talaga akong pumasok sa mundo ng politika eh. Ito na po ang nakagistan ko. Simula na ako nagulat dito sa mundo. Ngunit dahil meron ako akong puso na isang misyonaryo, ginamit ko ang aking boses na ako'y bata para ipaglaban ang boses ng mga kabataan. Nung ako ay naging ina, pinaglaban ko po ang boses ng mga ina. At nung ako po ay naging broadcast journalist, pinaglaban ko po ang boses ng ating mga kababayan na umiiyak mag-isa. Lalo na ang ating mga mahal na nanay at tatay, lolo at lola. Dahil naramdaman ko na ang puso nila ay nagdadasal na sila ay mapakinggan. At dahil ba sinabi ni Yorme, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko bilang aking vice alcalde. At dahil aking po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, naniwala po ako na ang ating mga kababayan na niluluto ang kanilang mga katawan araw-araw sa ilalim ng init ng araw para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga pamilya. Dapat sila, kayo, ay minamahal at inaalagaan. At kahit hindi dapat kayo sinasaktan. Ang ating mga kababayan ay nawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Dapat sila ay gisingin muli at mabigyan ng oportunidad para magkaroon ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na ang dignidad ng tao babalik kung tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. At yung sinabi ni Yorme na susuportahan niya ang programang livelihood dito sa Maynila, ay ang sabi ko sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang marapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo, pag umiikot kami sa amin na distrito dito sa Maynila, isa lang po ang sinisigaw ng lahat ng Manilenyo. Ano nga po yun? Bumalik ka na!
na maramdaman ang pagmamahal muli ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. At alam ko, miss na miss nyo na ang pagkatok ng serbisyo mula sa lungsod ng Maynila na naramdaman nyo nung si Lourdes ang alkalde ng Maynila. Noong mga panahon na siya ay alkalde, alam ninyo na kayo po ay napakikinig. Huwag po kayo